Hi everyone, welcome to Solitech Reviews. Pagpasensyahan nyo na yung boses ko, kakagaling lang namin sa trangkaso. Sa video na to, pag-uusapan natin ang world's slimmest 3D curve AI smartphone. At yan, ang Tecno Slim. Ganun nga naman. Sobrang nipis. 5.93mm to be exact. At talagang confident ang Tecno kasi pinalagay pa nila dito sa manipis na envelope itong Tecno Slim. Pero gusto ko lang linawin na hindi ito yung pinakamanipis na phone kasi ikukumpara natin sa bagong release na iPhone Air. Ang iPhone Air ay 5.6mm. Samantalang itong Tecno Slim, kagaya na sinabi ko kanina, ay 5.93mm. So, malaki-laki agwat nila. Pero pagdating sa curve category, 3D curve screen category, ito talaga yung pinakamanipis na phone sa ngayon. Okay? So, doon muna tayo sa presyo pala bago natin tanggalin sa envelope. So itong Tecno Slim ay may SRP ngayon na 9,499 pesos at pwede na tayong mag-order nito online and offline simula October 8. Tapos from October 8 to 10 sa Shopee at TikTok, mabibili natin to for 7,999 pesos during first sale. Tapos from October 8 to 31 naman, makakatanggap tayo ng 20% discount at designated Tecno offline stores sa presyong 7,599 pesos. At may freebie pa yan na TM SIM card kagaya na makikita nyo ngayon. At maliban sa SIM, kapag gumawa pa kayo ng Tecno ID ninyo or Tecno account, automatic magkakaroon kayo ng 50GB na cloud storage. Maliban dun sa SIM card na pinakita ko sa inyo. Okay, so tanggalin natin ngayon sa envelope itong Tecno Slim. Ayun oh, grabe. Ayun, sobrang nipis guys. Wow. Grabe, 'di ba? So, gawin lang natin ng konting comparison na. So, ito yung remote ng aming electric fan. Tingnan niyo. Mas makapal pa rin yung remote ng electric fan namin. Grabe, 'di ba? Tapos, kuha tayo ng mga coins. So, meron akong dalawang 20 pesos na coins dito. Tingnan niyo. Parang parang same lang oh. Grabe, sobrang nipis. So, ganun katindi guys yung nipis nitong Tecno Slim compared dun sa mga everyday na mga gamit natin. Ngayon, marami nag-iisip na kapag sinabing slim phone ay equivalent na yan sa fragile phone. Well, hindi natin masisi kasi marami ng lumabas na mga slim phone na talagang hindi ganun katibay. Pero iibahin daw natin itong Tecno Slim pagdating sa tibay. Kasi itong Tecno Slim ay merong MIL STD 810H na rating. So, meron siyang US military grade na certification. Although, hindi naman siya rugged phone talaga. Pero at least pumasa siya sa mga test na yon. Tapos, meron pa itong IP64 dust and water resistance. Tapos, ang likod niya ay fiberglass. Tapos, yung harap naman niya ay Corning Gorilla Glass 7i. So, dun pa lang guys, masasabi natin na mukhang hindi nga compromise yung durability o yung tibay ng phone na to kahit pa sobrang nipis. At para mapatunayan yan, ito yung ilang test na ginawa ko. So una, magka-crush tayo ng peanuts gamit itong Tecno Slim. Sunod naman, simple drop test lang dito sa table. At next naman, syempre, sprayan natin ng tubig. Hindi to IP68 kaya huwag yung ilulubog, pero yung mga ganitong spray-spray lang or maulanan siya, ganyan, matalsikan ng tubig, wala pong problema. So, kita nyo naman, di ba? Matibay na matibay yung Tecno Slim. At maliban sa tibay, meron pang ilang additional features na inilagay dito yung Tecno. For example, kung titingnan ninyo yung likod, kakaiba yung shape ng kanyang camera module kasi may purpose yan. Kapag pumunta kayo dito sa home screen, swipe nyo lang, tapos hanapin nyo itong widget na to. Tap nyo lang itong heart. Tingnan nyo. O, diba? So, ang tawag nila dito ay mood light. So, makikita dito sa mood light yung status ng phone or yung kanyang mood. Halimbawa, unhappy, kung low battery, tapos open eyes kapag power on or off, tapos pag charging, may incoming call, kapag may notification at marami pang iba. So, malaking tulong siya, di ba? At pwede nating ma-customize yan dito sa settings. Puntahan lang natin tong mood light.
At pwede nating ma-customize kung saan ma-activate yung ilaw. Ako din tayo sa susunod na concern, yung kanyang battery performance. So dahil manipis ang isang phone, karaniwan na nako-compromise yung battery performance. Kagaya na lang ng iPhone Air, sobrang liit ng battery capacity nun compared sa ibang mga iPhone. So ganun din ba itong Tecno Slim? Ang sagot ay hindi kasi yung kanyang battery capacity ay 5,160 mAh, capable sa 45 watts na charging at 10 watts na reverse charging plus meron pa siyang bypass charging. So, ang laki pa rin, di ba? Nagawa nilang ilagay yung ganun ka laking battery capacity sa nipis ng phone na to. Pero, syempre, ang pinaka-importante sa lahat, ilan yung SOT na nakuha natin dito sa Tecno Slim. Okay, so ito yung ating unang SOT, 11 hours, 1 minute. Yan ay kapag ginamit natin yung virtual RAM or yung MEMfusion ng Tecno Slim. Well, hindi siya impressive, pero hindi din naman na masama. Pwedeng-pwede na yan. Ngayon, nung in-off ko naman, yung MEMfusion, tumaas naman yung ating SOT. Almost 13 hours na. So, I suggest kung hindi nyo naman talaga kailangan ng virtual RAM, huwag yun ang gamitin. Mas gaganda pa yung battery performance ng phone. At ayon sa Tecno, for 22 minutes na charging, madadagdagan na tayo ng 50% battery dito sa Tecno Slim. So, dun sa pangalawang concern natin, pagdating sa battery performance, yes, hindi compromise yung battery capacity. Although hindi impressive yung nakuha nating SOT. Pero at least, diba, pwedeng-pwede na yung tumagal sa atin ng isang buong araw. Ngayon, pagdating naman sa kanyang performance, naka-Android 15 na tayo dito out of the box. iOS yung ating skin. Tapos, Helio G200 yung ating chipset. 8GB LPDDR4X yung ating RAM at UFS 2.2 naman yung ating storage. And again, meron tayo dito MEMfusion na up to 8GB. So, pwedeng umabot ng 16GB yung ating RAM. Pero kung sa battery, ay malaki-laki impact ng MEMfusion. Medyo nabawasan yung ating battery life. Pagdating kaya sa performance, may maitutulong talaga yung MEMfusion. So, tingnan natin ang mga Antutu scores. Okay, so unahin natin kapag naka-off yung MEMfusion. 579,179 yung score na nakuha natin. So, ngayon naman, try natin i-on. So, tumaas guys. 581,798 na nung ginamit natin yung MEMfusion. So, yun yung compromise natin. Kung gagamit tayo ng virtual RAM, medyo bababa yung battery performance, pero pagdating sa overall performance ng phone, maliban sa battery, mas magiging okay naman. Ngayon, pagdating naman sa gaming, well, Helio G200 to, hindi ganun ka-powerful yung nilagay na chipset dito ng Tecno. Pero for casual gaming, pwedeng-pwede na. Kita nyo naman sa Racing Master, hindi natin maisagad yung graphic settings. Pero overall, playable pa rin naman. Hindi sobrang ganda ng graphics, pero pwedeng-pwede na. So again, for casual gaming, normal gaming, wala tayong problema dito sa Tecno Slim. Ngayon, pagdating naman sa display, meron tayo dito 6.78-inch AMOLED na curved screen na 1.5K resolution at 144Hz yung max refresh rate. Meron tayong Corning Gorilla Glass 7i protection. At guys, grabe, aabot ng 4,500 nits yung peak brightness nito. At kita nyo naman, sa color reproduction pa lang, mag-e-enjoy na talaga tayo pagdating sa media streaming. Talaga napakaganda ng color reproduction. Hindi man sinabi or dineclare ng Tecno kung ilan yung color coverage ng display nitong Tecno Slim. Pero sa mata ko, napaka-accurate ng kulay. At ang maganda pa dyan, yung ating wideband security ay level 1. Tapos makakapag-play tayo ng Full HD sa Netflix. At kagaya ng dati, yung 144Hz na maximum refresh rate dito sa Tecno Slim ay hindi pa natin masyadong ma-utilize sa ngayon. Kahit pang future-proofing pa lang yan. Kasi, pakita ko na lang sa inyo yung setting. So, punta tayo sa display settings. Sanapin natin yung screen refresh rate. So, kapag naka-auto-switch tayo, makikita nyo, ito. Ayan o, maglalaro lang siya to 90 at bababa siya to 60Hz kung hindi na natin ginagalaw yung display. At kung hindi na mapapansin nating behavior dito sa testufo.com, ayan o, 60Hz. Okay? So, kapag ginalaw natin yung display, 60Hz pa rin. Yan. Kasi yun lang naman yung sinet niyang screen refresh rate talaga dito sa Google Chrome. Ngayon, pag standard, syempre 60Hz. Kapag high, doon na natin pwedeng ma-utilize yung 144Hz na refresh rate. So again, kapag naka-auto-switch tayo, ang pinakamataas lang na refresh rate na pwedeng ibigay sa atin ay 90. Pero kapag naka-high tayo, pwede natin i-customize yung application na pwedeng gumamit nito. So sa ngayon, 3 lang.
settings, messages, at phone. The rest, ang pinakamataas, 120 Hz. Halimbawa, Chrome, ayan o, pwede nating iset to 120 at kapag bumalik tayo dito sa testufo.com, tignan nyo ayan o, pumalo na siya ng 120. So, yun yung reality dito guys, hindi pa natin magagamit ng husto yung 144 Hz for future proofing pa lang. Ngayon, pagdating naman sa camera performance, meron tayo ditong 50 megapixels na main shooter, tapos 2 megapixels na auxiliary camera, at yung kanyang selfie camera naman ay 13 megapixels. So, tingnan natin ilang mga sample photos at videos. Okay, so yun na lahat guys, yung mga gusto ko i-share tungkol dito sa Tecno Slim. Tingin nyo ba sulit to para sa SRP na 9,499 pesos? Comment lang kayo dyan sa baba. At nakita din naman natin na kahit sobrang nipis ng phone na to, hindi na compromise una sa lahat yung durability. Kita nyo naman kanina kung ano nang yung pinagagawa natin sa phone na to. Hinambalos natin pero kita nyo naman, buong-buo pa rin. Tapos yung battery performance, malaki pa rin yung battery capacity at sana ma-improve pa yan ng Tecno sa mga susunod na software updates. Kasi hindi ganun kataas yung screen on time na nakuha natin. Nasa 11 hours. Tapos nung pinatay natin ng Memfusion, 13 hours. So hindi impressive pero good enough para mag-last to for a day in one charge. So, sana ma-improve pa yun sa mga susunod na software update. So, sana nakatulong guys sa itong video na to para makapag-decide kayo kung bibili nyo ba itong Tecno Slim. So, nandyan yung link sa description box ba if ever na gusto nyo pang malaman yung ilang information tungkol sa phone ito. Okay? So, guys, maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.